Breaking news mga kababayan. PRRD lalaya na. Halaka. Grabe itong balitang ito. Iiyak na naman ang mga tangalista, bobolista na mga nangbaba sa akin. Lalaya na ba talaga? Lalaya na talaga. Eto na. Panoorin mo hanggang dulo kasi si Tatay Digong lalaya na talaga. Ang ICC wala na. Durug na durug na. Naisahan ni Tatay Digong na utakan. Grabing talino ni PRRD. Eto na. Nakaredy na talagang eroplano na sasakyan niya pa uwi. Panoorin po natin mga kababayan hanggang dulo kasi sasabihin ko sa inyo bakit uuwi na si Tatay Digong. Eto po mga kababayan ko. Grabe tong balitang ito. Nagulat din ako mga kababayan. Naniniwala ako na prinsipyo lang ito. It is based on pure principle na hindi consistent naman po si Pangulong Duterte na mulat sa poll sinabi niya hindi siya papayag magpalitis sa puti, sa banyaga. Hindi siya kahit kailanman luluhod sa ibang bansa. And siya ay servant of the Filipino people, which he reiterates in his letter, in his waiver. So, alam ko may karapatan tayong magkaroon ng iba-ibang opinion. Yung iba, ang tingin dyan strategy, sa akin, paninindigan lang po yan. Patungkol nga po dito sa Kita nyo mga kababayan, intro pa lang. Lalaya na talaga si Tatay Digong. Dito mo makikita ang isang paninindigan ng dating PRRD na talagang hindi ito naglilingkod sa mga puti. Hindi ito luluhod sa mga puti. Hindi gaya ngayon. Sabi ni Berting. Dati, tumatayo tayo ng mag-isa, ngayon, nakaalalay. Ang mga puti, na piggy bank, halaka. Grabe naman si Jason Igorot ng Sandoval, Tarlac, halaka. wave ni dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dumalo po doon sa pagdinig ng ICC na nakaschedule this coming February 23. Kung hindi ako nagkakamali. Ano ho ba ang ibig sabihin po nito? Malalim po ang ibig sabihin nitong waiver na ito, no? Kontra po sa maraming sinasabi ng iba na parang kapag siya ay nag-waive ay parang nawawalan siya ng ibang mga karapatan and remedies under the law. Hindi po ganito kasimple yan, ano? Because ang kanyang waiver is actually kumbaga sa Pilipinas para siyang nagmo-motion to dismiss because of lack of jurisdiction, no? Hindi po siya maliit na bagay. In short, our former president is emphasizing the fact that he does not recognize the jurisdiction of the ICC, and I think this matter of jurisdiction really has to be resolved, no? And I know it's been resolved before, parang ruling na sila na meron silang jurisdiction, no? But that's the problem with international law because wala na tayo ngayong ibang korte na mapag-aapilahan ng kanilang unilateral decision na meron silang jurisdiction. In short, no, this waiver is a reiteration of the good President Attorney Rodrigo Duterte. Wait lang mga kababayan, ano ba yung saktong sinabi ni Tatay Digong? Bakit siya naninindigan sa kanyang prinsipyo bilang isang Pilipino? Ito po mga kababayan. Nakakagulat po ito mga kababayan. Ito ang Pangulo ko talaga. Matapang na tumatayo at naninindigan sa ating bayan. Ito po. Duterte tinanggihan ang ICC jurisdiction. Hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Grabe talaga. Sa aking pagkatao, over my persona, ICC has no jurisdiction over my body. Even a single centavo. Grabing komento mga kababayan, nakakaiyak. Isinakay. Ako ay isang mamamayang Pilipinong sa pilitang isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague
Netherlands na malinaw na paglabag sa konstitusyon ng aking bansa at sa pambansang soberanya. Grabe talaga. Ang pagdukot sa akin ay pinadali ng tanggapan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas gamit ang eroplanong espesyal na inarkila para sa layuning ito. Grabe si Tatay Digong, nakakaiyak po. Naiiyak na naman ako dito, mga kababayan ko. Na hindi po tayo saklaw ng ICC. Opo, at bukod sa hindi saklaw, yan po yung nabanggit po niya doon sa kanyang naging pahayag na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC at syempre yung edad po niya at yung kalusugan ng isa rin po sa mga dahilan kung bakit po siya nag-waive. Attorney, tama. At ano po yung legal na basehan? Tama ho ba itong naging pahayag ng dating Pangulo? Opo, para sa akin secondary kasi 'yon eh. Kasi ang first and foremost talaga no is talagang wala silang jurisdiction. Never mind the humanitarian aspect kasi that is an appeal to their humanity which obviously the ICC does not seem to be exhibiting presently. Sa international law, meron po tayong doktrina or legal concept na ex aequo et bono. No, mahirap spelling yun, Latin yun eh. But it is a very old and established concept, ex aequo et bono, which roughly translated means parang pwedeng, merong karapatan ang korte na mag-decide based on humanitarian reasons. No? Sa kanila po nanggaling yan, hindi lang po yan sa Rome Statute, no, kundi sa International Court of Justice at marami pa pong ibang mga treaties. Ibig sabihin, it is a recognized international principle that these foreign tribunals can decide based on humanitarian reasons. Ex aequo et bono. O kita nyo mga kababayan, dito pa lang kay Attorney Jimmy Bondoc ay busog na tayo sa kaalaman, sa batas, local man o international, mga kababayan ko. Talagang si Tatay Digong nanindigan talaga sa kanyang paa na hindi pasasakop sa anumang kolonyalismong pag-iisip, kolonyalismong pananakop, gaya dito sa ICC na ito, na kinasangkapan pa ang ating kapwa Pilipino na ibenta ang kanyang sariling kapwa o kanyang lahi na si Tatay Digong ginawang piggy bank. Grabe talaga ang paliwanag ni Jimmy Bondoc dito. Ano bang sinasabi ng mga taong bayan, mga kababayan ko, na patuloy na nagtitiwala na lalaya na talaga si PRRD? We love you, Tatay Digong. It's mainly principle. Lahat ng kanyang desisyon. Salute. You always our beloved father of the Philippines. God is good. You are the best president na nakita namin. Bibingded 60787. Tatay Digong may malasakit sa taong bayan kahit nakakulong, isip niya sa Pilipinas pa din. Nakakaiyak, may isang salita. Ayan na naman, nagsisimula na naman tayong naiyak dito sa mga komento. Tama lang na hindi siya mag-attend ng hearing sa ICC. Wala silang jurisdiction. Nilalapastangan nila ang justice system sa Pilipinas. Binabypass ang justice system natin, meaning binabastos ang batas ng Pilipinas. Gaya ng ilang mga senador na galing-galingan na hindi naman alam ang sinasabi. Gaya ng pagbasura ng Korte Suprema dito sa impeachment ni Sara na kanila namang tinutuligsa. Yung dalawang senador dyan, mga kababayan, na si Tito Soto at Ping Lacson, na sinasabi nila na bakit daw binasura ang impeachment ni Sara, binago ang saligang batas. Umiiyak sila, mga kababayan. At binabastos nila ang korte na bakit daw ganito, ganyan. Hindi naman daw kailangang maging abogado
para makita ang mali. Yan ang tuwirang sinabi ng galing-galingan ng Blue Ribbon Committee na Senado ng Presidente ng Senador. Yawa, sabi ni Karding-Karding ng Santa Filomena ng Tarlac, dating loyalista, ayaw na kasi ayaw nang maging bobodista. Halaka, yari ang mga ito. Tuloy pa natin. So, ibig sabihin, nilagay po ito ni Attorney Duterte bilang secondary basis kung bakit siya dapat palayain. Pero ang primary basis talaga dapat ng kanyang pagpapalaya is hindi tayo saklaw ng ICC. Opo. Pero attorney, bago po ang naging desisyon na ito ng dating Pangulo, napaisip po ba kayo na meron palang ganitong paraan din o parang remedyo bang tawag nito ang ginawa niyang pag-waive strategy na pag-waive po doon nga sa pagdalo sa hearing ng ICC? Alam niyo po, I take exception to the word strategy. I know many people consider the president as a master strategist, no? Pero hindi po ako naniniwala. Ako lang po to, personal lang po ito. Hindi po ako naniniwalang strategy ito. Naniniwala ako na prinsipyo lang ito. It is based on pure principle. Na hindi, consistent naman po si Pangulong Duterte na mulat sa poll sinabi niya, hindi siya papayag magpalitis sa puti, sa banyaga. Hindi siya kahit kailanman luluhod sa ibang bansa. And siya ay servant of the Filipino people, which he reiterates in his letter, in his waiver. So, alam ko may karapatan tayong magkaroon ng iba-ibang opinion. Yung iba, ang tingin dyan strategy, sa akin, paninindigan lang po yan. Opo. Sa February 23, magaganap yung pagbubukas ng confirmation of charges hearing at pagbasa po ng sakda laban sa dating Pangulo. Dito rin po ilalahad yung opening statements ng both parties, prosecution at ng defense o ang panig mismo ng dating Pangulo. Ano ang possible na mangyayari on that day, attorney, na ngayon nagpahayag po ang Pangulo na hindi po siya dadalo? It is very hard to predict what the foreign courts will judge, no, because we have seen recently na lahat po ng ating remedies that we tried to avail of that seem to be in accordance with international law were not duly considered, no. In fact, even the interim release, which for me is a clear and cut case na parang obviously this person deserves interim release, no? O, kita nyo, napakaliwanag po, mga kababayan. Talagang nakakahiya yung mga nagbenta kay Tatay Digong. Pati si soberanya natin ang pansariling interes ng panloob ng ating republika. Hinayaan nyo lang, mga hetot-hetot kayo. Grabe naman, si Crabano, Flaviano, dating pulburinista, nagbago nung si Tatay Digong ay presidente pa. Dating nagdidikdik ng bato, nagbago dahil kay General Bato. Grabe naman yan, mga rhyme na yan. Iba talaga si PRRD na maging Pangulo. Parang tatay na disiplinaryo. Parang veterinaryo. Grabe ka naman, Jason. Karding-karding. Ayan yung mga comment, nagbabasa tayo. Iba talaga ang kamay na bakal na may disiplina. Marunong matakot ang mga kriminal. Marunong tumino ang mga magnanakaw. Nung panahon ni Tatay Digong, walang magnanakaw. Pero ngayon, ultimo daga na kargador sa opisina ng mga ahensya ng gobyerno, magnanakaw. Grabe naman yan. Pedro ng Santa Filomena ng Bulacan. Kaya mga kababayan, grabe talaga. Tatay Digong lalaya na talaga. Bakit? Pag si Sara nanalo sa 2028 sa pagkapangulo,
Agad-agad yan, unang araw pa lang, ire-ready ng eroplano para isakay ito. Sabi nga ni Kati Binag, mga kababayan, mag-ready na ang mga lumapastangan dito. Lahat ng mga ng bato kay Tatay Digong, mag-ready na. Kung meron pa kayong tataguan, magtago na kayo habang si Sara ay hindi pa Pangulo. Grabe talaga, mga kababayan. Kaya itong ating pinakamamahal na Pangulo, lalaya na. Pag si Sara Duterte nakaupo na sa Malacanang, kasama ni Marcoleta, or si Robin, or si Bongo, nasanggang dikit hanggang dulo. Sanggang dikit, parang bulkasil. Sa sobrang dikit, hindi mapaghiwalay. Mga kababayan ko, yan si Attorney Jimmy Bondoc, napakagaling na abogado. Hindi gaya ng mga abogado na pulpulado. Tila rekto ang kanilang mga diplomado. Diba mga kababayan, kunwari magagaling pero wala naman, binabaluktot ang mga batas na kanilang pilit na pinapakain, tinuturo sa taong bayan kung hindi ka magsasaliksik, ikaw ay matutulad sa mga marurunong na hindi pinagpala. Kaya mga kababayan, kung umabot kayo sa bidyong ito, maaaring i-komento ang inyong mga sari-saring mga opinyon. I-like, i-share ang ating video hanggang dulo ng walang hanggan ng Antarctica. Pati sa mga penguins makita ang ating video. Mas maraming nanonood, mas maganda magkomento ng iyong mga reaksyon. Okay po. Salamat po sa inyong lahat. At magbabasa tayo ng konting mga nagpapa-shoutout dito. Nako. Unang-una na naman si Gaspar Beltran ng Cebu. Grabe naman, lagi nagko-comment ito eh. Watching from UK. Grabe naman. Sino ito? Sino ito? Leonardo Calma. Leonardo Calma. From Naga. Manang Lenny. Taga-Naga ako pero di ko iboboto si Manang Lenny. Si Inday ang gusto ko. Grabe, ayaw ko ng lugaw. Malulugaw ang utak ko. Grabe ka naman yan. Leonardo Calma. Ito Joseph Jose Palero. Watching from UK. Ayaw ko si Lenny. Gusto ko si Inday. Para may pangarap tayong makita para sa bayan. Parang Tatay Digong na mahal ang bayan, hindi lang pera. Ang galing talaga. Gustong-gusto ko si Tatay Digong makabayan, isang makapilipino at tunay na makatao. Tignan nyo, kay watching from UK, Joseph Palermo, Joseph Palero, 4496. Nag-hi pa Hi, Lumen Doctolero. Kita nyo mga kababayan? Salamat po sa inyo. Once again for transparency, for a better democracy, ang inyong lingkod na sobrang gwapo sa balat ng mundo ng YouTube at FB. Ito po ang inyong lingkod, The Wonders Philippines. Salamat po. Makakalaya na si Tatay Digong. Magantay po tayo, mga kababayan ko. Mabuhay.